Roque. So mas maganda nga mag-video on the spot na may voice, hindi na kailangan mag-voice over. Kasi kung anong pwede mong idaldal, madadaldal mo, iyaw-yaw. Ika nga nila, nagayaw-yaw na naman sa Serngot. Saka kaganda nito guys, mayroon itong voice reduction, yung sa paligid, itong mic na nabili ko, para tanging marinig lang yung boses ko. So malaman kayo mamaya pag in-edit ko na to. Ang alam ko may signal ngayon, signal number 1 yata. Pero kapon para signal number 1. Kapon umulan lang. Hindi ko lang alam kung may bagyo talaga. After ni Basyang walang pasok mga sa school kahapon eh. So nandito tayo, isa sa release ating madadaanan. Ay lagi nilang sasabi, stop, look and listen. So dito may oras naman yan. May oras ang daan ng train. Magbigay. Humingi siya ng daan, bigyan natin ng daan. So again, oh, so ito ang Daraga Hospital. Ayun, Daraga Doctor Hospital. So guys, to pag kumanan tayo, papunta tayong Legazpi. Itong kaliwa to, Daraga, papuntang Kamalig. So kakaliwa tayo. Kasi papunta tayo dun sa Duterte Highway. Diba? Meron ng Duterte, may highway na si Tatay Digong. Rosie. Actually, nung nagbabaya ako dati sa trabaho ko noon, itong lugar ang pinaka-traffic araw-araw to, itong place na to. Pero dahil sa nagkaroon na ng diversion, yan ang kagandahan ng isang diversion. Nakakapag less siya ng mga sasakyan. Dito punong-puno to, posibleng di mapuno to. Ang dulo-dulo pa naman ito pagkalayo-layo kasi napakakitid lang dyan, tapos national highway. Buti nga naisipan niya yung paglalagay ng mga diversion sa kada bayan kasi umiiwas sila sa traffic na dumaan sa mismong bayan. Nababawasan yung mga volume ng sasakyan na dumadaan. So ayun, sinalubong tayo, ang galing niya. ATV. Next time Kamalig naman tayo after natin ikot-ikotin itong Daraga. Tapos dito kalimitan lagi ng checkpoint sa mga legal, Barangay Kulyat Multipurpose Hall. Ayan, sa Barangay Kulyat ng Daraga. Dito lagi may checkpoint nung may nagtrabaho pa ako. Kasi may mga motorista pa rin na walang lisensya, hindi nakapag-resto. Yung iba, pasok naman yung reason dahil walang budget, wala pang pera, nag-iipon pa. Pero pinaka-the best kasi talaga kapag ikaw umahawak ng motor, kumpleto ka. Yan, ito yung Duterte Highway. Galing tayo Maharlika Road. Yan,
Ito yung ang labas din nito doon sa kabila. Ito yung para makaiwas lang dyan sa ano bayan. Kaya nagkaroon ng Duterte Highway. Pero ito, ang alam ko kasi tatagos to doon sa giant statue. Merong yung dinadaanan natin na malaking kalsada doon. Bubutas sila dito sa likod ng Linyon Hill na yan, yung bundok na yan. Tapos tagos sa labas niyan, papunta na ng Barangay Rawis. Hindi na sila dadaan ng hindi na nila dadaanan yung Maharlika Highway. Dito na agad sila lalo yung mga papuntang Tabaco. Yun naman purpose kasi makakabawas ng mga doon ng mga sasakyan kasi dito na napunta. So mahaba yan Duterte Highway na yan. So ang camera natin medyo baliktad. Mas lamang dito sa kanan side ko kasi nga nalalayan ko at palikot yung mga nagpapamanihan dito lagi karamihan singit nila dyan sa mga barrier na yan, sa mga bakod na yan, fence. Ay smooth takbo lang tayo kasi nga chill lang baga. At ang ating kinokontent itong Duterte Highway lang na to. So mas lumamang pala. Teka, tabi natin. Nakita ko mas lamang tong nasa kanan konting pit. Yan, para gubit na siya. Yan, nadali mo batang bata. Pandali. Okay. Back to the road again. Maubusan ka din pala ng daldal, no? Pag wala kang mapakitang lugar. Ang guys ng cellphone ko, yung video ko, nag-ano siya, nagba-vibrate siya, diba? Kumbaga sa aeroplano, meron turbulence na nangyayari, uga ng uga. Pero dahil nga meron tayong stabilizer, ang gamit natin dito, may stabilizer tayo, kaya hindi siya makikita sa hindi halata siya na makikita sa video. Pero sa actual, uga siya na uga. Yan ang kaganda ng cellphone na may stabilizer. Kaya kung ikaw isang content creator, kung may budget o pambili ng cellphone, hanapin mo agad, ang tanong mo agad ang specification kung may stabilizer, para kahit na saan ka mag-content, na kahit na masabi mo hawak mo lang yung video, yung cellphone, mawawala yung hilo ba, tanggal yung hilo nung kakaikot-ikot mo ng camera mo, tanggal yung hilo nun. So yun, ito yung maraming ginagawang ito, mas magandang look dito ng ayun, pangita ba, pangita ka, hindi, ano siya talagang yung kung nakaharap ka sa mayon, yung kaliwang side niya maraming gabok kasi nga daw naglabas nga daw ng labang kagabi yata. Tapos ang hangin kasi, ang hangin talaga always lagi papuntang saan ba? Kanluran. Kasi sa silangan tumisikat ang araw. Tama? Kaya sa silangan galing sa dagat papunta ng kaya ang punta niya pakanan, pakaliwa pag nakaharap pa sa mayon.
So, ibig sabihin, meaning to say, so ito yung sasabi ko guys, na to Binitayan. Ito yung sasabi ko na tatagusan niya. Ito. Yan. Pag naayos na po yan, naayos na yung daanan dyan, yung tulay dyan, ito at ayusin din sigurado itong kasada to kasi may mga, siyempre sa ngayon hindi pa nalilinis kasi nga hindi pa naman siyang passable, kaya mga business muna sila dito. Pag naging national road na to, alis na naman yung mga yan, panigurado. Kasi pag highway, hindi naman na-allowed ng local government na makita na madumi, di ka? Hindi mo siya sabing madumi yun, trabaho nila yun. So may tumutunog sa ating motor. No. So pansamantala ginawa dito muna ng ginawang tawag doon, recovery, ano ba, sa mga basura, tapunan muna sila. So ayan yung Legion Hill guys, oh, yung binabanggit ko kanina. Kung itong Duterte Road, tapos may daanan to papuntang highway, pero hindi ako papasok dyan kasi nga babalik ako doon sa pinanggalingan natin ng daan, Binitayan. Ito nakadaan na ako dyan dati. Okay, nagkatuwa yan, may daanan dyan yan, oh. Hinarangan na nga nila kasi hindi napapadaan yung yung mga sasakyan, pero may daan dyan sa kanan na yan. Ito pinakadulo, sa dulo ng walang hanggan. So ikot tayo. Yan dyan sa kaliwa ko na yan, may daan dyan. Ayan, tinambakan na ng lupa. Siguro hindi na piyapada yung mga 4 wheels.